Okay, good morning class. For today's lesson po, ito po yung ating pong pag-aaralan o ito po yung aking ituturo. No? So, General Mathematics, ito po yung laman ng module. For General Mathematics solving exponential equations in inequalities. Ayan, no? So, ayan po. So, this means na magsosolve po tayo ng exponential equations. Muna, no? Ang inequality po or inequalities will be discuss po in the following weeks na lang po siguro. For now po, exponential equations po muna ang ituturo kung paano siya isosolve, yung value of x. Ayan. So, dito po tayo sa pinaka-definition po ng exponential equations. Ayan, solving exponential equations. Ito po yun. No? So, what is it? Solving exponential equations. Ito po. Solving exponential equations. So, may property lang po tayo na i-consider para makapag-solve po tayo ng exponential equation. According dito sa one-to-one property of exponential function states that, ito yung nakalagay. Ito kasi po ang magiging basis po natin for us to solve yung exponential equation. One-to-one property of exponential function states that in f of x equal to b raised to x, ay, di ba nga, tinuro ko na to, ito yung form ng exponential function. So, f of x equals to base raised to exponent x. Wherein yung exponent po natin ay variable x ang nakalagay, hindi po real numbers. Instead, variable x ang nasa exponent. Ayan. So, ang function po natin na exponential, meron daw po yung mga certain properties to follow, wherein yung, sabi dito, ang x sub 1 is not, if x sub 1 daw class is not equal to x sub 2, ano ba ibig sabihin ng x sub 1? Exponent 1, no? Then, is not equal to exponent 2. Then, yung function 1 cannot be equal to function 2. Ito yun, cannot be equal to function 2. Yan. However, if yung exponent 1, ito yung exponent 1, yan, ito yung exponent 1 is equal to exponent 2, yan. Another consideration class, if exponent 1 daw ng exponential function is equal, pag sinabing equal, parehas lang ng exponent 2 ng exponential function, then we can equate yung dalawang exponential function na yun. Pag na-equate po natin yung dalawang exponential function na yun na the same yung kanilang exponent, it follows na the same na rin po yung kanilang base class. So, dapat magiging the same yung kanilang base. Kasi nga, ang function 1 and function 2 ay parehas lang ng value. So, it means to say, parehas lang talaga sila class. Ang pagdating sa base, parehas lang sila ng base. No? Exponent nila, parehas lang din ang exponent nila. Kasi nga, parehas lang sila ng sagot yung function 1 at function 2. No? So, kung parehas lang sila class ng sagot, yung function 1 at function 2, we can equate, pwede natin i-equate yung dalawa. Pag na-equate po natin, no, dahil nga the same base yang lalabas, the same base lang sila. Ang base po ay makakancel na po natin yan. Kasi nga parehas lang yan. Pag na-cancel po natin, matitira po yung dalawang exponent, x1 at saka x2. No? So, yung dalawang exponent na yon na x1 at saka x sub 2, yun na-equate natin to solve for the x na hinahanap dito sa exponential equation. So, let us try class itong sample number 1. So, for 4 raised to x plus 1. Again, exponential equation po ito kasi nga ang pormahan po nito, may base po siya na 4 which is real number. Tapos yung exponent class ay may x na nakalagay or yan nga po, variable x. So, ganyan po kasi ang definition ng ating exponential equation. May variable x sa exponent class. Tapos itong sa kabila class, 64 siya. Even though wala siyang exponent, 1 lang yung exponent ito class. So, alam naman natin na yung 1 na yun, may imaginary x na naka-raise to 0. So, it means to say, it can be considered pa rin yung 64 na exponential function kasi nga may exponent x yan na naka-raise to 0. So, yan. So, ito yung class. Paano ba natin isolve tong number 1 sample? Ito yun. We are solving for the value of x class. No? Mag-solve po tayo for the value of x. Punta po tayo dun sa sample. For the number 1 class, ito yun. Ito yun, kanina nung sinabi. Ito yung galing sa module class. Diba? Ito yun. Ito siya. Yung sa module. Nilipat ko lang po dito sa PowerPoint. Ayan, ito siya. For base 4, ito base yan. Base 4 raised to exponent x plus 1 equal to base 64 raised to exponent x na naka-raise sa 0. Yan ang ibig sabihin nito class. No? May exponent x2 siya class na naka-raise sa 0. Yan. So, equal po sila class
parehas silang exponential equation. Ito, ayan. Ito exponential to, ito rin naman exponential. Sabi ko nga kasi may exponent ito siya na naka-raise nga lang sa 0 yung x. No? So, yan. So, ang gagawin natin dito class, dapat, according dun kanina sa property, no, dapat magkaparehas sila ng base para ma-equate po natin yung kanya pong exponent. Ayun, no? Dapat pareha sila ng base. According yan sa one-to-one property ng exponential function. Yan kasi ang sinusundan natin po, ano, na property para makapag-solve po tayo ng exponential equation. At yun, dapat ang 4 na base dito sa bandang kaliwa ay dapat maging 4 din, equal din sila na 4 dito sa bandang kanan, no? So, gagawa tayo ng paraan class na yung 64 gagawin po natin na exponential wherein ang base po niya ay naka-4 din para pareha sila po dito sa kaliwa. Pagka parehas kasi sila ng base class na 4 sa kaliwa at kanan, makakancel na po natin yung dalawang base na yan. Tapos yung matitira po, yung exponent, yun ang i-equate natin yung exponent na matitira. No? Ito yan. So, ang 64 class, para maging 4 yan siya, kagaya nito siya na 4, ang 64 kasi ay equal po yan sa 4 na naka-raise sa exponent 3. Again class, yung 64 ay equal yan sa 4 na naka-exponent 3. Yan. So, sabihin, pag ginawa natin ang 64 pag ginawang 4 exponent 3, ayun, parehas na sila ng base sa kaliwa at kanan. So, makakancel po natin yung 4 na yan plus na dalawang base sa kaliwa at sa kanan. Makakancel yan kasi nga the same base. According po doon kanina sa one-to-one property, pag the same base po yung dalawang exponential, we can cancel yung base na yon. So, ang matitira po, yung exponent na lang na x plus 1, ito yung matitira class. Yung exponent na yan. Tapos yung 3 sa kabila na exponent. So, yan. Equate natin yan. Hindi pala yan, x plus 1. Hindi pala yan, 4. That will be 3. No? So, 3. Then, yan. So, alam natin, pwede natin yung pag ganito na titira, no, equation to, pag ganito na, do you have already an idea kung ano ang gagawin natin dito? Kasi nga, ito-transpose lang natin yung 1 sa kabila, ang positive 1, itong positive 1, ito-transpose natin sa kabila para ma-solve natin yung x. Ina-isolate kasi natin yung x class, tinatanggal natin yung kasama niya. So, we can transpose kasi nga plus naman yung nandiyan na operation, we can transpose. So, pag transpose natin yung magiging 3, ito, 3 minus 1. So, ang 3 minus 1 class is 2. So, ibig sabihin class, yung final answer po natin, ang x pala dito class sa exponential equation, ang value nito is 2. Ayan. You can check class kung pagka transpose mo yung 2 dito sa x, makukuha mo yung 64 din na sagot. To check lang, no? So, x natin is equal to 2. So, that's how we solve for the exponential equation. So, another sample class, no? Again, with the idea of a one-to-one property ng exponential function, we can solve the exponential equation. Again, another sample class ito. 3 raised to exponent 4x equal to 9 raised to exponent x plus 1. Again, naka-exponential function siya gawa na, or exponential equation siya gawa ng, ang exponent po natin ay may variable x. So, itong 9 class, gagawa tayo ng paraan para mag-pattern siya dito sa 3. No, maging pareha sila ng 3 kasi lowest yung 3 eh. So ang 3 yung na lowest yung susundin natin class. So itong 9 gagawin nating 3 dapat yan na base para magpantay sila ng 3. So ayan. So ang 9 kasi class equal yan sa 2 exponent 3. Ito yung 9, no. So ang 9 pwede yung 2 exponent 3. So ayan. So para magpareha sila ng base sa kaliwa at sa kanan. So pag parehas na po yan, pwede natin i-cancel yung 3 na parehas base sa kaliwa at kanan. Ang matitira class yung dalawang exponent na 4x tsaka yung 2 times x plus 1 na exponent sa bandang kanan. Yan ang matitira class. So ito yun. Ito yung mga yan. Exponent to actually, no, na natira. Once na-cancel na natin yung dalawang base. No? So ayan. So itong 4x, the exponent yan ng ito sa bandang kaliwa. Tapos yung 2x plus 1 exponent naman po yan ng nasa kanan. So alam nyo po class na pagka ganito, ang 2 ay minumultiply natin yan sa quantity x plus 1, dinidistribute po natin. So, pag dinistribute natin yung 2 sa x plus 1 o multiply natin yan, magiging 2x plus 2. Yan yung magiging sagot. Then, eto, alam mo naman po natin, pag magsusolve po tayo ng x, kinukombine natin lahat ng x. So, ang 2x class, ito transpose sa kabila, bandang kaliwa, para po magsama sila ng 4x. No? So, yan. Pag tinranspose natin yung 2x sa 4x, magiging 4x minus 2x equal to 2. So, yung 2 naman kasi hindi nang ginalaw. So, dyan lang yan. So, alam natin kapag ima-minus natin yung 4x saka 2x, 2x na lang matitira. No, ayan.
Then again, we are solving for x. I-isolate natin yung x by multiplying yung reciprocal ng 2, which is 1 half. So, pag nag-multiply tayo ng 1 half kaliwa kanan, makakancel natin yung 2 na yan. So, x natin class is magiging 1. So, final answer for natin for x nitong equation na to is 1. So, 1 yung sagot niyan class. So, that's how we solve for exponential equation. Another one class, ito yun. Another sample po, solving exponential equation again. Ito medyo kaiba, gawa ng naka-fraction yung kanyang base, no? Ayan. Ito, 116 raised to exponent 2x plus 5 equal to 1 over 64 na base raised to exponent x minus 1. Ang 1 over 16 class base to. Itong 1 over 64 base din to. No, ayan. So, again, dito tayo sa base class, gagawa ng paraan, no? So, ang base na 1 over 16, ililowest term po natin, no? Kasi nga, ang common nilang dalawa ay 4. 16 at saka 64, magkakaroon sila ng common sa 4, no? Na lowest. So, ang 116 is also equal to 1 over 4 o 1/4 na naka-raise sa 2. Kasi nga, ang 1 raised to exponent 2 ay 1. Ang 4 na naka-raise sa exponent 2 ay 16. So, ibig sabihin, ang 116 can be expressed as 1/4 raised to exponent 2. Yan. Tapos yung exponent na 2x plus 1, dyan lang yan sa class. Hindi na natin gagalawin. Kasi nga, base lang po tayo magmamanipulate. Ayan. Then, ang 1 over 64 na base naman dito sa kanan, no, gagawin din natin ng paraan na maging 1 over 4 yung base na ganito. Magiging 1/4 dapat to. Para maging equal sila ng base sa kaliwa. So, ang 1 over 64 ay nanggaling sa 1 over 4 na naka-raise sa exponent 3. Kasi nga, ang 1, pag na-raise natin exponent 3 ay 1 pa din. Tapos yung 4, pag na-raise natin sa exponent 3, is 64. So, ang 1 over 64 ay equal yan sa 1/4 na naka-raise sa exponent 3. So, balik class, atong 1 over 16, papalitan natin ng 1/4 raised to exponent 2. While yung 1 over 64, papalitan natin ng 1/4 exponent 3. Tapos itong 2x plus 5, dyan lang yan sa class, 2x plus 5. Tapos yung x minus 1, dyan lang yan siya. Again, pagka ginawa na natin yan class, we can obtain yung the same base, no? Ayan. So, ito na yung the same base. Again, we can cancel pag the same base. No? Ititira po yung dalawang exponent. Itong exponent na to, at saka itong exponent na to, matitira yan. Equate lang natin yan sa class kasi nga, meron naman talagang equal sign dyan. So, equate natin yan. So, pag in-equate natin class, magiging ganito yung dalawang exponents sa kaliwa at saka sa kanan. Ito yun, magiging ganito. Yan. Alam natin na din-distribute yan, minumultiply yung 2 times 2x saka plus 5. Ito times yan. Tapos ito rin, yung 3 times x tapos 3 times negative 1. Dinidistribute. Pagka minultiply natin yan through distributive property, we can obtain ito. 4x plus 10 para dito sa bandang kaliwa at saka kanan naman po 3x minus 3. Then again, class, we are solving for x. I-combine natin lahat ng x. Pagsasama-samahin, yung 3x i-transpose sa kabila. So, magiging 3x minus 4x. While yung 10 naman na to, ililipat natin sa kabila siya, class, para magiging negative 10 siya. Para lahat ng x lang nandito, para lahat ng constant ay nandun sa bandang kanan, no? Then, ito na, alam natin ang 4x minus 3x ay 1x lang yan, o x. Tapos itong minus 3 minus 10 is negative 13. So, in short, ito makukuha natin as final answer, x equals to negative 13. So, balik klase ang x pala dito sa exponential equation na to ay negative 13. So, we can check that class to verify yung ating sagot na tama, which is x equals to negative 13. So, that's how we solve for this equation class, exponential equation. Another sample po, ayan. Another sample, itong exponential equation na 4 na base na naka-raise sa exponent x plus 1 equal to 1 over 64. Naging class, ang gagawin natin dito dapat, yung base dito sa bandang kaliwa ay equal dapat sa base sa bandang kanan. Paano natin gagawing 4 din ang base dito sa bandang kanan? Gagawin natin ng paraan yan, class. Ano? Ayan. So, 4x plus 1, kasi nga lowest na yung 4, din na natin papakilaman. Itong 1 over 64 class, pwede natin gawing 1/4, no? Na base. So, ang 1 over 64 ay kaparehas lang yan ng 1/4 na naka-raise sa exponent 3. Kasi nga, ang 1, pag na-raise natin sa exponent 3 ay 3. Tapos yung 4, pag na-raise natin sa ang 1 pala, pag na-raise sa exponent 3 ay 1 pa rin. Ang 4, pag na-raise sa exponent 3 ay 64. So, 1 over 64 is just the same as 1/4 raised to exponent 3. Again, ito class, somehow may nakikita na tayo magkaparehas ito. Tapos, dapat class, yung 4 na to, nasa taas yan, hindi yan nasa baba. No? So, gagawa tayo ng paraan, i-invert natin to, babalik ka rin natin, yung
Yung 1 ilalagay natin sa baba, yung 4 ilalagay natin sa taas. So, yun. So, eto nga po yun. No? Gagawa tayo ng paraan, i-invert po natin yan, i-reciprocate po natin yan, yung dalawa. Yan. So, ang 4 itataas natin. 4 raised to exponent 3 itataas. Yung 1 exponent 3 ibababa. Kasi nga, dapat yung 4 na base ay parehas na sa taas. So, yan. So, pag ano natin, pag ni-reciprocate natin to class, binaliktad natin, yung mga exponent na yan class, from positive, magiging negative yan. Yan ang property kasi ng exponent class. Pagka inverse po natin yan, magiging negative. So, yan. In short class, atong sa baba na 1 raised to exponent negative 3, pag ginawa mo po, pag sinagutan mo kasi ito class, 1 pa rin naman ang sagot nito. Para mauwi siya sa 1 ang denominator. Tapos, ito na ngayon class, ang base po natin sa taas at saka itong sa taas din ay parehas na 4 na. So, uuwi, mangyayari, maging ganito siya class. So, 4 na base, exponent, raised to exponent x plus 1, equal niya sa 4 na base, sa kabila naman, raised to exponent 3. Oh, the same base na yan, pwede na natin i-cancel yan. Then, we will be left with ito, mga dalawang exponent, ito, x plus 1, saka x negative 3. Quit natin yung dalawa yan ng class. Then, this part, alam ko, marunong na kayo nito, gawa ng, itinatranspose lang natin dyan yung pwedeng i-transpose para ma-isolate natin yung x, and we will get negative 4. So, ito po yung ating lesson class for solving exponential equation. I do hope na intindihan po ninyo. May papagawa po ako. Ito po yung sasagutan after, no? So, ito yun. Ito yung sasagutan. So, sa yellow paper po ito gagawin. 4 lang po na questions. So, you will have to write your solutions dun sa ilalim ng inyong pong naisulat na mga questions. Ano? So, show your solutions class ha. Ayan, lalagyan solution. Then for tomorrow po, magkakaroon po tayo ng review for the first quarter exams mo. So that's all. Thank you po.